lalong lumalala ang kalagayan ng Rusya at matindi na rin ang krisis sa Crimea noon pa. Binako ng pambubomba ng Ukraine sa RR-200 at 80 ang mahalagang daanan ng supply at ginawang daan patungong impyerno. Ngayon, lalo pang lumala ang sitwasyon. Sistematikong tina-target ng Ukraine ang bawat tulay na papunta sa Crimea. Nilalamon ng malalaking bulang apoy ang lahat ng mga yon. Parang langaw na pinapatay ng mga drone ng Ukraine ang mga sasakyang pang-supply. Napugutan na ng ulo ang ahas ng Russia. May isang tulay na mas grabe ang tinamaan kaysa sa iba. Hindi ito ang iniisip mo. 50 sasakyang Ruso ang tumawid sa tulay na ito. Ngunit ilang minuto lang, bigla silang nawala. Hunyo 11 nagpadala ng mid-range na drone ang mga puwersang Ukrainyano upang umatake sa mga target sa okupadong teritoryo gaya ng karaniwan nilang gawain tuwing gabi. Pero sa pagkakataong ito, ibang nangyari. Hindi sinusubukan ng Ukraine na tamaan ng mga air defense para pabagsakin ang mga konsentrasyon ng tropa. Nakatutok ito sa huling gumaganang tulay sa lupa papasok ng Crimea. Ang tawiran sa Armyansk, Kherson Oblast ay nagsisilbing tagapagligtas ng Russia. Matapos ang kampanya ng Ukraine, yun na lang ang natitirang tulay na direktang ruta ng mga puwersa ng Russia papuntang Crimea mula Ukraine. Inilipat sa tulay ang ruta ng mga truck at tangke ng gasolina, kaya nagsiksikan ang mga target na parang naghihintay sa mga drone ng Ukraine. Spoiler alert! Nahanap ng Ukraine ang target. Noong gabi ng Hunyo, 11 naglunsad ang Ukraine ng matinding drone attack sa tawiran ng Armyansk. Pinamunuan ng 1st Separate Assault Regiment ng militar ng Ukraine. Ang pag-atake ay nagdulot ng pinsala sa huling tulay lupa ng Russia papuntang Crimea. Sinira nito ang lahat ng sasakyang dumaan doon. Paghupa ng alikabok at usok, lumabas ang mga bilang. Mga 50 sasakyang pang-supply ng Russia ang nawasak sa loob lamang ng ilang minuto. Isang pag-atake sa magdamag ang nagdulot ng pagkasunog ng mga ito sa natitirang tulay ng Crimea na kontrolado ng Russia. Dapat inasahan ito ng Russia. Malamang alam na ng mga tau-tauhan ni Putin ang mangyayari. Ang problema nila, wala nang iniwang ibang pagpipilian ang Ukraine sa kanila. Dahil sa ginawa ng Ukraine sa isang tulay sa Kherson Oblast, ilang araw ang nakalipas, kaya maraming supply truck ang dumadaan sa Armyansk crossing. Napilitang ilihis o iwan ng Russia ang kanilang mga truck sa Kherson dahil hindi nila masuportahan ang Crimea. Maaring ngayon ay pinagsisisihan na ni Putin na hindi na lang niya pinabayaan ang mga truck pero hindi niya magawa yon. Nahuli siya sa sitwasyong gawa ng Ukraine. Kailangan niyang supplyan ang Crimea pero hindi niya ito maisugal dahil tiyak na aatakihin ng mga drone ng Ukraine ang mga truck sa nag-iisang ruta papuntang peninsula. Nailagay ng bitag at mahusay itong naipatupad ng Ukraine. Para maintindihan ang talino ng bagong galaw ng Ukraine, kailangan nating pumunta sa tulay ng Chernobyl. Katulad ng tawiran sa Armyansk na pinabagsak ng Ukraine ang 50, sa sakyang Ruso mahalaga rin ang tulay ng Chernobyl bilang pangunahing ruta ng supply na nag-uugnay sa Crimea at Kherson Oblast. Bawiin natin yon. Dati itong pangunahing supply na daan. Isang sunod-sunod na pag-atake nung Hunyo ang siyang nagdulot ng pinsala. Sabi ni Commander Dmytro Filatov ng 1st Separate Assault Regiment, wala na ang tulay ng Chernobyl. Ang mga pag-atake ng Ukraine laban sa tulay ay nagdulot ng matinding pinsala. Ibig sabihin, hindi na kayang suportahan ng tulay ng Chernobyl ang anumang sibilyan o militar na trapiko. Ipinapakita ng mga satellite image mula sa pinangyarihan ang buong kwento. Sa mga larawan, makikita ang tunay na epekto ng pinsala. Buo ang tulay bago ang insidente. Ngunit nawala na ito pagkatapos. Nawala dahil sa mga drone strike ng Ukraine na ginagawa ng walang kaparusahan. Naglagay ang Russia ng pansamantalang pontoon crossing bilang kapalit ng tulay. Pero hindi yun gagana. Pwedeng tamaan ng Ukraine ang crossing na yon anumang oras. At hindi rin ito sapat kalaki para suportahan ang dami ng traffic na kailangan para mapanatiling may supply ang Crimea sa pamamagitan ng Kherson. Matapos masira ang tulay ng Chernobyl, nagtipon ng maraming truck ng supply militar ang kalaban sa rutang Armyansk.
ayon kay Bilatov. At dito tayo bumalik sa tulay na sinira ng Ukraine ang 50 sasakyan. Si Bilatov ay isa sa mga namuno sa operasyong iyon at nagbahagi siya ng ilang kawili-wiling pananaw kung gaano kabilis ngayon ng Ukraine na makagawa ng desisyon at agad na magsagawa ng pag-atake. 6 na oras lang ang lumipas mula sa paggawa ng desisyon hanggang sa mismong pag-atake. Inasahan na naming lilipat ang kalaban ng trapiko sa alternatibong ruta. Kaya maaga naming inihanda ang operasyon laban sa Armyansk Corridor, ayon kay Bilatov. Sinabi naming napasubo ng Ukraine ang Russia sa alanganing sitwasyong wala silang mapanalo. Ang nakita natin noong Hunyo, 11 ay ang pagsara ng Ukraine ng bitag sa paligid ng mga sasakyang panustos ng Russia na wala ng ibang pagpipilian kundi magsiksikan sa isang tulay na hindi naman talaga nila dapat daanan. Ngunit para tuluyang magsara ang bitag ng Ukraine, hindi sapat ang pagsira ng Chernobyl Bridge. Ayon kay Bilatov, 50 sasakyang panustos ng Russia ang nasusunog ngayon sa tawiran ng Armyansk dahil sa mga unit na umatake sa Mariupol at kalsadang papuntang Budyansk. Makikita natin ang mabisang koordinasyon at sabayang pag-atake sa maraming target na pumipilit sa Russia na hatiin ang depensa hanggang sa hindi na nila kayanin. Sinamantala ni Bilatov at unit niya ang diversion gamit ang kanilang mga drone na nagdulot ng pinsala. Ang 50 taon ng pag-atake ay nagdulot ng mas matinding pagkakahiwalay sa Crimea. Opisyal nang kinumpirma ng Ukraine ang pag-atake at naglabas ng video na nagpapakita ng ginawa ng kanilang mga drone. Madalas nating makita ang mga video mula sa strike drone habang tinatamaan ang target. Tinatamaan ang mga tulay. Naglalagablab ang mga sasakyan. Ang mga pag-ataking ito ay mas nakakabahala para kay Putin dahil ginagawa laban sa mahahalagang target na tila walang depensa. Para sa Rusya, mas nakakabahala na hindi lang ito minsan nangyari. Ang Ukraine ay nagsasagawa ng malinaw na kampanya laban sa lohistika ng Rusya na nagreresulta sa araw-araw na pagbasag ng mga record sa pamamagitan ng pagsira ng mga sasakyang pangsuplay at mga tangke ng gasolina. Ang Mayo 29 ay simula ng kampanya ng Ukraine nang masira ang 483 sasakyang pangsuplay ng Rusya sa loob ng 24 na oras, isang record sa digmaan sa Ukraine noon. Mula noon, ang mga nasirang sasakyan ng Rusya ay umaabot sa daan-daan halos araw-araw. Ang Hunyo 14 ay magandang halimbawa. Iniulat ng UATV na 400 at isang sasakyan at fuel tanker ng Rusya ang sinunog ng Ukrainian drones. Naglalagablab ang apoy sa lahat ng rutang lupa papuntang Crimea, na nagpapahina sa pagsisikap ni Putin na panatilihin ang kontrol sa peninsulang inagaw niya mula Ukraine noong 2014. 50 sasakyan ang nawasak sa isang ruta, pero ito ay bahagi lang ito ng ilang linggong kampanya na nagpatumba sa libu-libong sasakyan ng Rusya. Sa pagtawid sa Armyansk, nakita nating nagbayad ang Rusya dahil napilitan silang baguhin ang rutang logistical nila. Pero hindi pa yun lahat. Ang tunay na problema para kay Putin ay ito. Hindi lang Chernobyl Bridge ang sinira ng Ukraine. Napilitan din silang gamitin ang Armyansk Crossing mula umpisa. 4 na land bridge mula Russia papuntang Crimea ang nawasak sa loob ng isang gabi. Pinakamasama para kay Putin, hindi pa Ukraine ang nagyayabang sa nagawa nila. Nagtatago ngayon sa Kherson si Vladimir Saldo, pinuno ng puppet government ng Russia sa sinakop na bahagi ng oblast. Habang natatakot siya sa maaring gawin ng Ukraine, ginamit niya ang Telegram para ibunyag ang lawak ng pag-atake ng Ukraine sa mahahalagang daanan ng lohistika ng Russia. Kagabi, inatake ng kalaban ang mga tulay sa North Crimean Canal malapit sa Pribzhanka, Mirno, Perakop-Amyansk Highway at Stavky, ayon kay Saldo sa social media, na nagbunyag ng operasyon ng Ukraine. Bumaba siya sa typical na kalokohan ng Russia na minamaliit ang tagumpay ng Ukraine. Ayon sa kanya, may ilang pinsala. Saldo, 50 na sunog na sasakyan isang tulay ng Chernobyl na wasak at ang kaalaman na hindi makakadaan ang supply truck ng Russia papuntang Crimea
ng hindi tinatarget ng drones ng Ukraine ay higit pa sa simpleng pinsala. Ayon sa gobernador ng Kherson, nasabat ng Russian Air Defense ang 45 Ukrainian strike drones noong Hunyo 11. Hindi tinukoy kung ilang drone ang di natamaan ng depensa. Posibleng mga debris ng Ukrainian drone ang sumira sa sasakyan at tawiran noong Hunyo 11 ng gabi. Lalala pa ba ang sitwasyon kay Putin? Kung kilala mo ang Ukraine, alam mo na ang sagot. Maliban sa Blitz, noong Hunyo, 11 4 na araw ding isinara ng Ukraine ang lahat ng hilagang ruta ng Russia papunta sa tangway ng Crimea. May mga pag-atake sa Chernobyl Bridge. Tinamaan din ng Ukraine ang land bridge sa pagitan ng Henichesk at Arabat Spit na nasira at hindi na nagamit mula Hunyo 10. Dahil dito, inilihis ng Russia ang trapiko sa Armyansk at isa pang tawiran sa Perakov. Pareho silang tinamaan noong Hunyo 11. Nauubos na ang oras ng Russia. Unti-unti, tinatadtad ng Ukraine ang ulo ng ahas ng Crimea. Yung ulo na yon ay nakabitin na lang sa manipis na sinulid at siguradong gagawin ng Ukraine ang lahat para sirain ang natitirang ruta ng Russia na dumaraan sa Kherson, papasok sa tangway hanggang sa hindi na magamit ang mga ito. Malapit na, hindi na maililihis ng militar ng Russia ang kanilang mga sasakyang supply. Maiiwan silang nakatigil habang sistematikong inihiwalay ng Ukraine ang Crimea. Pero bago tayo magpatuloy sa mas malalim na pagtalakay sa mga nangyayari sa tangway ng Crimea, mabilisang paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang aming mga video. Bawat isang pag-atake na isinasagawa ng Ukraine, maging ito man ay laban sa mga tulay o sa mga sasakyang sumusubok tumawid sa mga tulay na yon, ay may layunin. Pinuputol ng Ukraine ang mga supply line papunta sa tangway ng Crimea. Nagsimumula ito sa RR200 at 80 na kalsada, kung saan ginugol ng Ukraine ang Mayo at Hunyo sa paggawa nitong daan patungong impyerno para sa mga puwersa ng Russia. Mula Rostov-on-Don, Russia papuntang Crimea, halos sarado na ngayon ang rutang dumadaan sa okupadong Melitopol at Mariupol para sa mga sibilyang motorista. Pagdating naman sa trapiko ng mga sasakyang pangkargamento at militar sa mga kalsada, hindi ito gaanong maganda ang kalagayan. Sa tuktok nito, halos 3,800 kargamentong sasakyan ang dumadaan sa RR200 at 80 araw-araw na nagpapakita ng laki ng operasyong logistical ng Russia. Ayon kay Robert Brovdy, commander ng Ukraine Drone Force, bumaba ng 71% ang trapiko sa mahalagang bahagi ng highway na ito. Ngayon, nanganganib ang Russia na magpadala ng 1,100 sasakyan bawat araw mula sa dating 3,800 at ramdam na ito sa Crimea. Bahagi ito ng plano ng Ukraine na atakihin ang likod ng Russia para pahinain ang logistical na network na tumutulong kay Putin kontrolin ang peninsula. Ayon sa Institute for the Study of War, noong Hunyo, 12 ang patuloy na pag-atake ng Ukraine sa mga GLOC ng Russia ay posibleng magdulot ng epekto sa labanan at magpahirap sa paghahanda ng Russia para sa opensibang operasyon. Ang GLAF o Ground Lines of Communication ay nagpapakita na may ibang dimensyon ang Ukraine, lalo na sa kanilang mid-range na pag-atake. Abang nasusunog ang mga truck at napuputol ang kalsada, tinatarget din ng Ukraine ang komunikasyon sa pagitan ng Crimea at mga sinakop na teritoryo. Isolation ito at gumagana. Hindi kailangang sa loob ng Crimea ang mga fireball ng Ukraine para maramdaman ng mga Russian doon ang sakit. Mas maingat na yon ang Ukraine kaysa direktang bombahin ng Crimea gamit missile at drone, kahit marami silang ganito. Nakita ito noong gabi ng mga pag-atake sa 50 sasakyang Ruso at 4 na rutang panlupa. Habang sinabi ng gobernador ng Sevastopol, Mikhail Razvozayev, na 32 drone ang napabagsak ng air defenses sa daungan mula alas 10 ng gabi hanggang hating gabi noong Hunyo 11. Kung kilala natin ng Russia, ibig sabihin ng napabagsak ay may ilang drone ang tumama sa target. Pero pagdating sa mga rutang panlupa sa Crimea, ang Ukraine ay nagsasagawa ng isang sistematiko at maingat na pinagplanuhang kampanya. Para sa Ukraine, hindi matatapos ang digmaan kontra Russia
kung hindi maibabalik ang Crimea. Pero ang direktang pag-atake sa peninsula ay parang pagpapakamatay kahit ganito kalalim ang digmaan. 4 na taon nang humihina ang Russia sa patuloy nitong pag-atake sa depensa ng Ukraine. Kaya umatake ang Ukraine mula sa malayo sa Crimea at paligid nito, tinarget ang bawat linya ng supply na nagsusupply sa peninsula. Habang nasisira ang mga kalsada, tulay at nasusunog ang sasakyan, humihinto ang pagdaloy ng bala, gasolina, kagamitan at supply sa pagitan ng Crimea at mga sinakop na teritoryo. Ito ang galing ng estratehiya ng Ukraine. Hindi nito kailangang pilitin ang Russia na umalis sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sundalo. Ginagawa ng Ukraine na maging imposible para kay Putin ang ideya ng pagpapanatili ng Crimea. Ngayon, mas mahina na ang kontrol ng Russia sa Crimea kumpara nung una nilang sakupin ito, habang patuloy ang mid-range na pag-atake ng Ukraine. Nagpatupad ang Ukraine ng logistics lockdown gamit ang mid-strike drone tulad ng US-made Hornet na may abot na 150 kilometro. Patuloy ang mga drone sa search and strike operations sa supply routes ng Russia, handang pabagsakin ang mga target. Mayroon ding ibang mga drone na nagsisimulang lumitaw tulad ng Morrigan na kayang maglunsad kahit walang runway, kaya mas mabilis makaka-respond ang Ukraine sa mga oportunidad habang nababawasan ang panganib para sa mga drone operator ng bansa. Nakita natin sa RR-200 at 80 na halos gumagapang na ang trapiko ng militar ng Russia. Nagpapahirap din ang mid-range drones ng Ukraine sa ibang okupadong lugar gaya ng Luhansk. Doon, inilunsad ng 2nd Army Corps ng Ukraine ang aerial campaign na nagbigay sa kanila ng kontrol sa malaking bahagi ng himpapawid sa mahalagang reyon sa Donbas. Ang kontrol na yon ang nagpapahintulot sa corps na magsagawa ng mga pag-atake tulad sa land bridge na nag-uugnay sa Crimea at mainland Ukraine. Mga truck at kalsada ang tinatarget at sinisira sa buong sinakop na Ukraine. Dahil dito, hindi natatanggap ng mga sundalo sa unahan ang kailangan nila para sa record na dami ng mga opensibang inaasahan ni Putin na magdadala ng Donbas sa Russia ngayong tag-init. Sa Crimea naman, 50 truck ang nawasak sa Armyansk, kasama ng daan-daang truck na sinisira ng Ukraine sa buong sinakop na teritoryo araw-araw na nagdudulot ng matinding kakulangan sa gasolina. Sakit ito ng mga Russian sa peninsula, kahit di sila direktang tinatamaan ng Ukraine. Sa ulat ng Reuters noong Hunyo 11, bago sirain ng Ukraine ang mga sasakyan sa Armyansk, sinabi na naubos na ang gasolina sa mga gasolinahan sa Crimea dahil sa kampanya ng Ukraine na harangin ang mga truck ng gasolina ng Russia. Ayon sa ulat, sinabi ng mga saksi sa Sevastopol na hindi na lang nagrarasyon ng gasolina ang mga gasolinahan. Ubos na talaga ang supply at ang natitirang bukas na gasolinahan ay nasa Yevpatoria. Hindi magtatagal, mauubusan din ng gasolina ang gasolinahan na yon. Kapag nangyari yon, hindi na makakatrabaho o makakabiyahe ang mga tao sa Crimea na magdudulot ng abala sa araw-araw na buhay doon. Matagal nang alam ang sitwasyon sa Crimea. Ngunit dahil sa pag-atake ng Ukraine sa logistika ng Russia, lumalaganap na ang kakulangan sa gasolina. Ayon sa Kyiv Post, may kakulangan ng gasolina sa mga 12 reyon ng Russia. Ngunit giit ng Moscow, wala raw sistematikong problema. Totoo, tinatarget ng Ukraine ang supply ng gasolina ng Russia sa pamamagitan ng pagsira ng mga truck sa mga sinakop na teritoryo. Lalong lumalala ang krisis sa gasolina sa Russia, ayon sa BBC noong Hunyo 8, at nagsisimula na magsalita ang mga taga-Crimea tungkol sa pinsalang dulot ng Ukraine. Isang bagay na ayaw ni Putin mangyari. Naglalakad na lang ako papunta sa trabaho ngayon. Siyempre, mas hindi ito maginhawa kaysa magmaneho. Pero hindi naman ito malaking problema. Ang kailangan ko na lang gawin na yon ay bumili ng kabayo, ayon sa ulat ng BBC na sinabi ng isang residente ng lungsod ng Simferopol na may halong biro. Congrats, Putin! Napapaisip mo ang mga tao mong bumalik sa lumang transportasyon. Isa sa pinakamahalagang pinagkukunan ng kita ng Crimean Peninsula ay hindi nakakaabot sa inaasahang kita. Bumababa ang turismo sa peninsula dahil hindi sigurado ang mga biyahero kung makakagalaw sila sa Crimea pangdating nila. Ayon sa ulat ng Novaya Gazeta noong Hunyo 11, sa bawat 2 booking papuntang Crimea,
may 10 kanselasyon. Bumaba ng 1 sa 3 ang hotel reservations habang tumaas ng 79% ang pagkansela. Ang mga kotse, bus at tren na nagdadala ng mga tao papuntang Crimea taon-taon ay hindi na maasahang bumiyahe. Kaya't ang mga turistang Ruso ay nagsisiyalisan sa peninsula ng maramihan. Mahalaga ito dahil para sa Russia, mahalagang bahagi ng kwento ni Putin tungkol sa Crimea ang turismo tuwing tag-init. Kapag maraming sibilyan sa Crimea, para mag-enjoy sa baybayin, ipinapakita ng Russia na normal at ligtas ang sitwasyon doon. Nakontrolado nila ang lugar kahit 4 na taon na silang may digmaan kontra Ukraine. Patuloy ang propaganda machine at nabubuo ang ilusyon. Habang iniiwan ng mga turista ang plano nilang magbakasyon sa Crimea, nababasag ang ilusyon. Taktikal na layunin ng mga pag-atake ng Ukraine ang alisin ang kontrol ng Russia sa Crimea sa pamamagitan ng paghiwalay sa peninsula. Pero ang ganitong tagumpay sa propaganda ang nagpapalalim ng mensahe. Unti-unting nawawala ang kontrol ni Putin sa peninsula na illegal niyang inangkin noong 2014. Makikita natin ang pagkawala ng kontrol sa Russian State TV. Ayon sa Kiev Post, napipilitan ng talakayin ng mga pro-Kremlin propagandista sa Russian State TV ang sitwasyon sa Crimea. Si Vladimir Solovyov, matagal ng taga-suporta ni Putin, ay nagsabing live na pinuputol ng Ukraine ang logistics ng Russia papuntang peninsula. Nagmumukhang natataranta si Solovyov. Naniniwala siyang posibleng magkaroon ng malaking amphibious landing sa Crimea na magdudulot ng malaking dagok sa sistema ng Russia. Hindi mahalaga kung mangyari o hindi ang paglapag na yon. Ang mahalaga ay ang panik na sumisira sa propaganda. Kailangang tanggapin ni Putin na ang peninsulang ipinagmamalaki niya ay naging lubid na nakapulupot sa kanyang leeg. Sa tuwing winawasak ng Ukraine ang isang tulay o tinatamaan ang isang sasakyang nagdadala ng supply papuntang Crimea, lalong humihigpit ang lubid na yon. Ngayon, naharap si Putin sa imposibleng pagpipilian. Panatinihin ba niyang nakapasok ang kanyang ulo sa lubid at masakal? Tulad ng mga linya ng supply na nagsisilbi sa sinakop na Crimea? O huhugutin ba niya ang kanyang ulo at bibitawan ang kontrol sa peninsula? Kailangang magpasya agad si Putin. Hindi titigil ang Ukraine sa mga pag-atake nito mula sa katamtamang layo habang ipinagpapatuloy nito ang estratehiya na ihiwalay ang Crimea upang pilitin ang pag-atras ng Russia. Tiyak na nagsisisi ngayon ang 1.5 milyong mananakop sa Crimea sa kanilang desisyon. Dapat sanang pinansin ang babalang putok sa Chernobyl Bridge bago ang pag-atake ng Ukraine noong Hunyo 11. Malalaman mo pa ang tungkol sa mga unang pag-atake ng Ukraine laban sa tulay, pati na rin ang bagong drone na naging bida ng palabas sa pamamagitan ng panonood ng aming ulat. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para hindi ma-miss ang susunod na palabas. Salamat sa panonood!